Ang LGU po, ang kanilang katungkulan lamang ay yung ayusin ang lugar at saka oras at saka yung manner na pagtitipon, pero nagbibigay po ng kalayaan para magtipon-tipon para sa mapayapang bubuhos ng saloobin ay ang saligang batas. Ito po ay decision pa ng Korte Suprema, 1948 pa po, 19 kopong-kopong, Primicias versus Frugoso. Hindi po katungkulan ng LGU na magbigay ng permiso para mag-rally. Meron na pong ganyang karapatan ng taong bayan dahil nga po sa ating Bill of Rights, the right of the people to peaceful assembly for redress of grievances. Nakabahagi rin ng freedom of expression. At alam nyo ba ho, abay tayo pa naghain ng isa sa pinakabagong kaso dyan noong mga panahon na pinagbabawal ng gobyerno ang pagrarally sa Menjola. Ang ginawa ko po doon, dinala ko lahat ng aking 3 klase sa UP Lonon, pinagbihis ko ng napakaganda dahil ang tanging pamamaraan lang po para hindi makapag-rally ay kung merong clear and present danger. So sabi ko po, magbihis kayo na para kayo pupunta sa party nang hindi tayo mapagbintangan na tayo teroristang CPP-NPA. At doon kami po ay nag-rally bagamat ang sabi nila ay no rally zone daw ang Menjola. Tinangka po nilang kasuhan ang mga organizers nung pagtitipon na yon kasama ng Integrated Bar of the Philippines at nung kinasuhan po, kami po ay nagpunta sa Korte Suprema at naging resulta ay isang ruling ng Korte Suprema na inulit ang ruling sa Primicias versus Frugoso na walang kapangyarihan ang LGU na payagan o hindi ang pagrarally dahil ang aming rally permit ay galing sa saligang batas at ang sabi nga ng Korte Suprema, mula ngayon, kapag hindi nagbigay ng rally permit ang LGU, deemed approved after 7 days. At ang tanging dahilan lang kung bakit dapat siya hindi mapagbigyan ay kung merong clear and present danger. Nasaan po ang clear and present danger? Sa Bustos, Bulacan kahapon. Yan po ay dapat pang-apat ng pagkakataon na tayo po ay magtitipon-tipon para iparating ang ating pagtutol sa tinatawag na bribery initiative at sa charter change na magre-resulta ng pagpapasasa sa kapangyarihan ng mga gahaman sa kapangyarihan. So wala naman pong clear and present danger dyan. Totoo po, napakaraming tao na nais marinig ang kanilang mga boses, pero yan po ay kabahagi ng ating demokrasya. Pero lalo niyong supilin ang mga rallies ng isok, lalo pong dadami ang taong bayan na nais makiisa dyan. Kahapon nga po, doon sa broadcast ng SMNI, matapos na mapabalita na kinansilan na ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang maisog para maiwasan ng kahit anong aberya. Dahil alam niyo ba ho, meron daw 300 na mga mukhang drug addict na binigyan ng mga pamalo, hindi man lang mga pulis na nandoon sa rally site. At hindi daw po sila nagpapapasok ng kahit sino, lalong-lalo na yung may mga t-shirts ng maisog at yung mga kotse na merong sticker ng Duterte, no? Hay nako mga kaibigan, doon sa aming special programming dito sa SMNI, matapos yung desisyon na ikanselang rally, 10,000 po ang nanood. Siguro po mas marami pa ang nanood doon kaysa doon sa inaasahang dumalo doon sa Bustos dahil may kalaitan naman talaga yung venue, no? So, habang kayo po ay nanunupil, lalo po lumalakas ang kagustuhan ng tao na magtipon-tipon para iparating ang hinaing laban sa gobyerno, ang hinaing ng taong bayan. Itigil ang charter change dahil ang problema ng taong bayan ay napakataas na presyo ng bilihin. Itigil ang gyera na walang nasyonal na interes sa mga Pilipino at tupagin ang kawalan ng trabaho at ang mababang sweldo. At siyempre, itigil ang charter change dahil ang charter change wala naman yung magagawa para mahinto ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Itigil ang korupsyon dahil yan po ang naging pangako ng mga kandidato ng huling eleksyon. At siyempre, tugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Wala pong masama para magtipon-tipon, para ilabas itong mga hinain ng taong bayan dahil yan naman po ay katotohanan. So, ang pangako po natin, lahat po nung mga nagkaroon ng papel sa pagkakansela ng maisog, ididimanda po namin kayo dahil ang pagtitipon-tipon na mapayapa para nga iparating ang hinaing sa gobyerno, yan po'y karapatan na inyong linabag. At kapag inyong linabag yan, yan po'y isang krimen. Yan po ay coercion. At hindi lang po yan sa mga pulis na hindi man lang taga-Bustos na naroroon na nangharang ng mga tao, mananagot po kayo, we will see you in the ombudsman. Hindi po pwede na lalabagin ang karapatang pantao at
kayo po ay hindi mapaparusahan. Sisiguraduhin po namin na itong napaka-importanting kalayaan na kung wala pong kalayaan ng malayang pananalita ay walang demokrasya, ay mapoprotektahan ng sa ganun. Hindi na po maulit itong Bustos. So kahapon po, 28 ng Abril, yan po ay Bustos Day. Yan po ay ating maaalala bilang araw kung kailan talaga naman pong sinibak at sinupil ang karapatang pantao ng mga mamamayan at hindi po natin malilimutan yan dahil ito po ay katunayan na meron na pong martial law bagamat walang deklarasyon ng presidente na may martial law dahil hindi lang po sinusupil ang malayang pagtitipon, ang mapayapang pagtitipon at malayang pananalita, kung hindi kasama na rin ang pagsasarado sa SMNI, talagang sinusupil na rin po talaga ang karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Alam niyo po, delikado po itong undeclared martial law, partners, ha? Kasi sa ating bagong saligang batas, dahil nga doon sa mapait na karanasan natin kay Marcos Sr., ngayon, meron ng kapangyarihan ang Korte Suprema, ang Kongreso, na repasuhin ang mga basihan sa pagdedeklara ng martial law at magkaroon ng desisyon kung wala ngang sapat na basihan. Ngayon po, pag hindi ka nagdeklara ng martial law, wala tayong madudulog sa Korte at sa Kongreso na walang basihan ang pagdedeklara ng martial law. Pero ito pong panunupil ng ating mga karapatan, yan po talaga ay patunay na nagdeklara na ng martial law ang Marcos Jr. bagamat hindi niya talaga dineklara ito nang sa ganon maging mailap sa review ng Kongreso at ng hukuman kung meron bang sapat na basihan ang pagdedeklara ng martial law. Well, babantayan po natin kung anong susunod na hakbang ng mga conveners ng Maisog Rally. Pero tama po yan, pag merong kalayaan na sinupil, dapat parusahan ang mga nanupil. At kung tayo po ipapayag na tuluyan ng yurakan ng ating karapatan, mawawala na po ng saysay ang mga karapatan dahil talaga naman pong ang gobyerno, kaya nga po nagkaroon tayo ng garantiya na hindi susupilin ng gobyerno ang karapatan dahil ang natural tendency ng gobyerno ay supilin yung mga ganyang karapatan. Ano bang kinatatakot ng Malacanang? Sabihin na natin may 50,000 na pupunta doon sa rally. Anong kinatatakot nyo? Hawak nyo ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno. Bakit nyo katatakutan ang boses ng 50,000 na katao na yun nga po ang problema? Maliit nga po yung venue. So mga 50,000 ang kakaya dyan. Sinupil nyo pa. Mabuti sana kung Luneta Grandstand yan at darating po kami sa punto na milyon na po magmamarcha at pag nangyari po yun na milyon-milyon na magtipon, baka hindi na po mapigil ang pagmarcha sa Malacanang. So wag nyo na po antayin yon dahil habang sinusupil yung karapatan, ito po ay parang pressure cooker na talagang patuloy ang pag-init, patuloy ang paggulo ng galing ng taong bayan at kapag hindi po yan hinayaang ilabas at walang pagkakataon na isa publiko ang nasa loobin ng taong bayan, tuluyan na po yung sasabog. Yan ba ang gusto ninyo? Na magkaroon ng social volcano of social unrest? Wag naman po sana. So ang ating panawagan, ang Bill of Rights po ay narariyan na garantiya na hindi dapat sinusupil ang karapatan ng pantao. Kasama na po dyan ang malayang pananalita. Mga partners, ha? Itong malayang, yung karapatan ng mapayapang pagtipon-tipon ay kabahagi talaga ng malayang pananalita dahil yung pagtipon-tipon na yan ay merong mensaheng pinararating. At ang dapat na naging mensahe pa rin ng Maisog, no to bribery initiative, no to political initiative, no to dictatorship, no to power extension. No? At siyempre, nariyan pa rin yung issue na no to war dahil ang nais natin kapayapaan, hindi gera. Ang Bulacan pa naman kasi, probinsya ng mga bayani. Diyan sa Malolos, binuo ang ating saligang batas na kauna-unahan kung saan tayo nag-declare ng independensya at ng kalayaan laban sa mga mananakop na mga dayuhan. At diyan din, sa kauna-unahang pagkakataon, binigay natin ang karapatang pantao sa pamamagitan ng Bill of Rights dahil nandiyan na po ang Bill of Rights nung binuo po ang Malolos sa Constitution. No? So talaga pong nakakadismaya na kung saan pa binuo ang kauna-unahang saligang batas ng Pilipinas sa probinsya ng Bulacan, ngayon po sa ating kasaysayan ay dyan pa sa Bustos, Bulacan, sinupil ang mga kalayaan na garansyado sana ng ating saligang batas. Ano ba naman ang kinatatakot niya? Hindi naman niya suportadong Maisog. Ang dapat lang niyang gawin,
bigyan ng respeto ang karapatan ng taong bayan na magtipon-tipon ng mapayapa para nga iparating ang hinaing nila sa gobyerno, no? Hindi naman kinakailangan na sumorta ka ng maisog dahil sang-ayon nga sa desisyon ng IBP versus City Mayor of Manila at ng Provincials versus Fugoso, ang kanilang katungkulan ay yung parang ayusin lang yung panahon, yung lugar at saka yung pamamaraan ng pagkakaroon ng mga mapayapang pagtipon-tipon, no? So yun lang po ang kanilang katungkulan at hindi dapat niya kinatakot na baka siya ay kastiguhin ng administrasyon. Well, kapag nangyari po yan po ay acts of oppression. At alam naman po natin na kapag ang tao ay isang halal na opisyal, tanging mga tao rin ang dapat magdesisyon kung siya'y tanggalin o hindi. At hindi po pwede at hindi dapat na yung mga tao na wala namang mandato ang siya magdedesisyon kung matatanggal o hindi ang isang halal na opisyal. Problema, itong Bustos, mukhang yung lokal na pamahalaan ang pumigil. So hindi siya magkakaroon ng chilling effect dahil yung LGU pumigil. Pero tama ka, no? Pwede rin magkaroon to ng chilling effect dahil ngayon na meron na tayong undeclared martial law, ngayon, talagang magkakaroon ng agam-agam ang taong bayan na panindigan ang kanilang karapatan para magtipon-tipon dahil alam nila na sa isang undeclared martial law, talagang pinagbabawal ngayon ang pagtipon-tipon na laban sa mga gawain ng gobyerno.